Ayan, so good afternoon sa ating lahat. So this is our first topic for finals. Ayan, finals na tayo na topics. So ang lahat ng topic natin sa finals class is all about connections, mga steel connections. So for today, we will be discussing yung steel connections natin na bolt. Naka-bolt siya. So sa next topic natin, siguro tomorrow or next week, will be our steel connection na naka-weld, no? Naka-welding. So for today, we will be focusing on bolt connections. So I think itong topic na to is medyo familiar na sa inyo kasi sa ating strength of materials, di ba? Meron na tayong bolt connections, no? Stresses in bolts, di ba? So, kumbaga, meron na kayong maliit na background for today. Okay? So, in terms of our connections class, for example, meron tayong dalawang steel na kumbaga i-connect natin sila, di ba? Mga plain sheet. Yung plain sheet, kung anong po na, nipis kaayo, basta kayo dalawang steel na we need to connect. So, isang type ng pag-connect sa kanila is by bolts. No? So, syempre, kinoconnect natin sila by bolt. We need to analyze kung kaya ba nila or kung anong force P yung kakayanin niya. Diba? So, discuss natin. If you are a designer, hindi lang isang failure yung i-check mo. Lahat ng failures dapat mong i-check. Baka kasi sa gross area na yielding, matibay siya, pero sa ating net area na yielding is hindi. So, may mga ganyan, di ba? So, dapat lahat is i-check natin. So, based dito, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 types ng pagkasira, pagka-fail ng ating connection. So, number 1 is yung pinaka-basic. Yan yung tinatawag natin class as gross area or yielding. Ibig sabihin class yung bolt hindi na-give up. Yung section talaga natin. Diba? Ito yung ating side view, ito yung ating cross-sectional view. As you can see in our figure, no, wala color red, diba? Ibig sabihin yung plate talaga natin, yung steel plate yung nag-give up. Yung steel plate yung nasira. Ibig sabihin, for example lang dito, nag-crack, di ba? So, ito yung ating cross-sectional view. No? So, for example, pag top view man yan, top view. Natin 1, 2, 3. For example lang. Ulitin ko Wala kasi top view dito na ano. For example, ito yung isang plate. You have 1, 2, 3, 1, 2, 3. Then sa kabila, ayan. So kumbaga ito yung nasa baliktad mo. Ayan. So ito yung nasa ilalim, ito yung nasa taas. So pag tinawag natin class na gross area, ibig sabihin yung nag-give up is yung plate mismo. For example, ito yung nag-yield, no? So ibig sabihin dito na part, ayan, ito yung top view, yan yung nasira. 'Di ba? Naputol. 'Di ba? And ito yung force P natin, force P. And this is our force P. So based sa nasira na section class that is perpendicular to our force. 'Di ba? So pag perpendicular sa force, that is based on tension. No? Nagisi man na siya pero perpendicular tension. So murag nadala siya ba? 'Di ba? Kasi pag tinawag nating shear is parallel sa ating force P. Mamaya papakita natin 'yan. Okay? So pag tension, ayan, so ibig sabihin that is force over area, 'di ba? So
Dito, yung area natin, formula dito is force over area, yung ating tension. Then yung area na kinoconsider natin is thickness, ayan, nakalagay. Thickness ng ating plate times the width of our plate. Buo siya, literal. Okay ba? Type okay if you can hear me. Explain muna natin, ha? Isa-isa. Okay, next is number 2. Yes. Sa number 2 class, drawing tayo ng top view. Ulit. So, sa number 2, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similar po siya ng ating number 1. Pero yung pagka-tear niya, yung pag-tension niya, or kumbaga yung yung failure niya is along our bolts. Ibig sabihin na hati gyapon siya na tension. Because of tension pa rin tayo, pero yung pagka-tear niya is along our bolt. Kita ni mo, naigo ang bolt. So therefore, imbes na yung area na concern natin is thickness times width of our base plate or our plate, no? As you can see in our figure, merong area dyan na may butas. Diba? So, ibig sabihin, kapag net area yung fracture, hindi kasali yung may butas na area. Kasi hindi naman yung area, butas naman yun. Diba? Kasi yung ating pag-fail is dumaan sa ating butas. So, what will happen? Same pa din. Thickness times W. Pero yung W natin class is, no, mag-subtract tayo ng ilang holes yung kanyang dinaanan. So therefore, as you can see in our formula, area po natin is thickness times W minus the summation of holes na dinaanan natin. So for example, ito, dalawa. So thickness, for example, dito thickness times W minus dalawang diameter ng hole. Hindi diameter ng bolt, but rather than diameter ng hole. Gets man ninyo, no? Natay hole, natay bangag, natay bolt. So, lahi man na sila difference in millimeters. So, yung existing si hole, yan yung i-respect natin. So, thickness times 2D hole for this figure. No? So, nakalagay summation kasi depende ilang hole yung dinaanan niya. So, number 2 yan. Ayan. Save muna natin. Proceed tayo sa number 3. Again I know, alam na ninyo to, pero we need to review para sa mga students na dumaan nito sa strength of materials, pero ambot kung kasabot ba. Sige lang, para fair, daanan natin ulit. Okay, number 3 is bolt shear. Ibig sabihin, class, hindi na give up yung ating plate. Again, hindi na give up yung ating plate. Yung nag-give up is yung ating bolt itself. Diba? Nagisi. Nahati. Kita ninyo? Ito yung ulo, yung color red. Yan yung ulo ng ating bolt. Because of our force P and force P din sa kabila, diba? Force P. What happened? Nagisi ang bolt. Yan. Ang bolt mismo, ano yung bolt? Gibutangan nimo kana ang diameter, ang area sa imong bolt ang in concern. Diba? So therefore, kung hinahanap yung area, di ba, force over area na magud ni class. So ibig sabihin nag-iiba lang yung ating area depende sino yung nag-evap. So pag bolt shear, ibig sabihin area ng ating bolt, cross-sectional area. Kung sa man ang area sa bolt. Sa circle, pi r squared over pi r squared. Di ba?
Or pwede ding 0.25 pi d squared. No? Area na siya sa circle. Then, sama ng NB tsaka NV. So, number of bolts lang na siya. Kumbaga. So, number of bolts, then number of, kung pila gid na siya tanan. So, pwede na multiply diretsyo. In this figure, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Diba? Okay, proceed tayo. Klaro man, no? Bolt shear, the area lang sa bolt times pila ka bolts. Number 4 is bolt bearing. Ibig sabihin, tibay ang bolt, tibay pod mismo ang ato ang plate, pero mas tibay ang bolt, therefore na kuan niya ba kanang naglusot good siya. So ang cross section na class, for example drawing natin. Ito yung ating circle. Ibaba sa nako gamay. So ito siya. Yan, 'di ba? Mao ni siya tong ano. Ayan. Ito yung hole natin. So, yung i-highlight ko, i-change ko yung color. Color green. So, ito yung color green, ito yung bolt natin. So, sobrang tibay ng bolt, no, nag-bear siya. Anong ibig sabihin ng bear, sir? Ibig sabihin ng class is, ito yung effect niya. So, sobrang tibay, di ba? So, nag-ana siya. Nidako atong bangag. Mura siya nakuan ba na nabiragod? Di ba? So, ito yung bolt natin. Before, kanang color red. After, kanang color green. Diba? So, narasyag ni nalustred ba? Yes ninyo? Na sobra kakusog sa impact o sa paghila natin, yung bolt is nag-move, papasok. So, yung circle natin na hole, baga, is lumaki. So, I hope that you could imagine that, ha? Ayan. So, before, nandito siya. After, ayun siya. Diba? Nag-atras. Ibig sabihin, nag-bear yung ating plate. So kapag bolt bearing, anong ibig sabihin yan? Ang in concern natin is diameter ng bolt rather than diameter ng hole, di ba? Kasi yung bolt naman na diameter, yung bolt naman natin mismo, yung nag-cause ng failure. Imbes na diameter ng hole, diameter ng bolt. Kaya nakalagay D bolt. So what is our area? Thickness times diameter ng bolt sa thickness times diameter of bolt times number of bolts. So yan, yung color green, ito, yan yung area in concern natin. Kadang color red, mao na ang diameter sa ato ang hole. Yung color green, yan yung diameter ng ating bolt. Diba? Naman na, dili man na eksakto, sir. Lahi din na, sir, ang bolt og ang hole og yes, syempre. Di man na pwede nga parehas kayo sila lisod kay sulod, di ba? Naagi na siya millimeter nga agwat si hole kay bolt, di ba? Kay twist ba na nato. So mo nang bolt bearing, no, na kwan siya medyo na lost thread or kumbaga nag-move yung ating bolt itself. Next class is yung tinatawag natin na block shear. So kapag block shear class, ibig sabihin that is a combination of shear and tension. Kumbaga, nagisi siya no, because of tension, tapos nagisi po siya based on shear. So, for example lang ha, dahil sa ating load P, gawin nating T, load T, tension. No? Because of our load T. Magkabilaan, for example, sa taas, then sa baba ha, dili kay
ma-zero eh, pagparehas lang, no? So, i-erase na lang ako ng pikas. So, for example, because of our T, no, nag-fail yung ating base plate or yung plate. Ang nangyari, nag-tear siya dito, tapos nagtabok doon sa pikas, tapos nagtabok na po diri tapos nag-tear diri Example lang na. No? Kasi depende kasi yan, no? May mga instances. Yung pinakamaliit yung area, yan yung kumbaga mostly depende kasi yan sa situation. So, ibig sabihin, this area is in tension. Diba? Ito yung area na naka-shear. V. Ito yung intention, ito yung intention. Diba? Sabi ko kanina, pag perpendicular, because of tension, mo na nag-isi siya. Pero pag parallel sa ating force, because of shear. Kaya nilagay dyan, combination of shear and tension. For example, ganito yung sira ng ating, pero imposible ni siya klasa. Grabe, layo po nag-iabtan. Mostly is, lihis lang na siya gamay. But for this one, example lang. So, ito is in shear, ito is in tension. Tana siya. Yan yung tinatawag na block shear. So, that is 0.5 FU. No? Strength na sa to ang binibigay naman yan, no? Strength ng ating cross-section, ng ating plate. Tapos 80, area in tension. AV is area in tawag dyan, in shear. Ayan. Sir, asa ang tension dra kanang naka-perpendicular sa ato ang force? Sir, asa ang naka-AV dra kanang naka-parallel sa force? So, yan yung 5 possible na failure ng ating connection kapag bolts. Okay na. Condition na ta. Kabalo na ta sa concept. Proceed na tayo sa examples. Apply natin to. So, situation number 1 tayo, class. Ayan. So, refer to the figure. The butt connection shows 8 22 mm diameter bolts spaced as follows. So, S1 natin, class, is 40. Ayan, binigyan tayo ng figure, ha. So, minsan binibigyan, minsan hindi. Pero mostly binibigyan tayo. Isuda pa mag-imagine ano eh. Diba? So, S1 natin is 40. So, ayan, naka-label. This is 40. Lang. Ayan. 40, 40. Tapos, S2 is 80. Ito siya. Ayan, 80. Tapos, S3 is 50. Ito is 50. Ito is 50. 50, 50. Then, S4 is 100. Ito. 100 and 100. Ayan, may plate tayo. No, nakapatong. Top and bottom, dalawa lang sila. As you can see. So, muna siya gipalaman. No? Top and bottom is 12. So, eto, kita ninyo. Yan siya nasa taas. 12 mm yung thickness niyan. Thickness of plate. So, muna gipalaman siya. 12 mm. Then, yung thickness yung nasa middle is 16 mm. Ayan. So, steel strength and stresses are yield strength, CFY, is 248. Ultimate strength, yan yung FU. Yan kanina, di ba? Meron tayong FU. Muna siya. 400 MPa. Tapos, allowable tensile stress on gross area. Diba? Pag gross, ibig sabihin hindi siya dadaan sa ating bolt, 0.6 FY. Allowable tensile stress on net area, ibig sabihin kapag dadaan siya sa ating bolt, 0.5 FU. Tapos, bearing stress on projected area is
1.5 FU. Ayan, bearing stress, di ba? Pag bearing, bolt bearing, binibigay yan ha. Tapos allowable bolt shear is 120. Ayan. So based on these standards na binigay, ano daw yung ating mga T, tension na kailan kaya niyang i-carry based on different situations. Okay ba? Nakasabay ba? Type yes if you can hear me. Diyan pa ba kayo? We have 30 participants. Okay, good luck. Matagal, no? Habang tumatagal, habang lumiliit, habang tumatagal hanggang lalong lumiliit. Sige lang. Yan, managko na bitota. Sige, so proceed tayo. So number 1, based on tension on gross area. Ano daw yung capacity ng ating plate based sa atuang gross area? Ibig sabihin, hindi tayo dadaan sa bolt. Diba? So, syempre, Sharo na-explain na to na nagtarong kaganina. So, number 1, ito yung ating figure, di ba? Na nakalagay na 50, 100, 50, 50, 150, 50. So, sa number 1 is based sa gross, di ba? Based sa ating concept, kapag gross, hindi dadaan yung ating pagkasira sa ating bolt. So, tibuok, no? Lahat ng area ng ating plate. So, again, sabi ko kanina, force over area lang yan. Magkaiba lang sila ng area depending sa ating situation. So, sa number 1, Ft natin is equivalent to our force, which is our T, divided by the area. And based dito, yung area na pinag-uusapan natin is area gross. Then, no, T yung hinahanap, di ba? I-equal natin, Ft is equivalent to Ft. Ibig sabihin, actual, i-equal natin sa allowable. Di ba? Kasi hindi naman siya binigay. No? Baliktad man. T man atong ginapangita, dili man ang Ft. So therefore, gagamitin natin yung allowable. Allowable tensile stress on gross area, 0.6 Fy. Ayan, yan yung gagamitin natin, class. So, ibig sabihin, dito is 0.6 Fy. That is our Ft. Is equivalent to our T, yan yung hinahanap, divided by area gross. Again, number 1 is based on gross area of plate. Napakadali. That is our equivalent of T over thickness of our plate times the width of our plate, di ba? Or WT, parehas lang na. TW or WT. Siyempre, substitute natin. We have thickness. Yes, butang na lang sana ako. TW, dito na lang. 0.6 Fy natin, based dito is 248. Equals, T yung hinahanap. Thickness ng ating plate is 16 times width of our plate is 160. So based on that, what is our natin ang pudmugana akong kuan. Calculator, class, while I am changing my pen. Hindi po siya magana.
Lang ha, hindi ma-detect akong pen. Sana po ang iyang sakit, class. So our answer is 380.928. So that is T. Ay, salamat, Milana. So that is T is equivalent to 380.928. So yung unit natin dito is naka-Newton, di ba? Kasi mm tsaka MPa, so Newton mm. So convert natin into kilonewton, that is 380.928 kilonewton. Yan, final answer. Okay, next, proceed tayo kay number 2. Ano yung hinahanap? Calculate the allowable tensile load. Same pa rin. Pero based on tension on the net area of the plate. So, ibig sabihin, no, na-explain naman natin kanina, kapag net area, dadaan po tayo sa ating, so parang ito, yun siya. Dadaan tayo sa ating diameter ng ating hole. So, kumbaga, pag number 1, for example lang ha, so ito yung nag-crack. No, ito yung number 1, hindi siya dumaan. So, number 2, ito dumaan siya. Ayan yung ating failure. Okay? So, same pa din yung ating formula, class. Di ba? FT is equivalent to FT. No? I-relate na to sila. Is equivalent to T over AG. Ay, AN na ta, net force, kasi dumaan na siya. So, based dito, FT based on, tawag dyan, on gross is 0.6 Fy. Diba? So, lagyan din natin dito, T is equivalent to, or T over AN. Ibig sabihin that is thickness times, eto, 2. Diba? So, that is, ano yun? Ano yung formula? Formula sa ata? W minus summation D whole.
W minus summation ng diameter ng hole. Yan. And then based dito, ayan, allowable tensile stress on net area, 0.5 of our FU. So yan yung gagamitin natin sa FT. FT is equivalent to 0.5 FU. Okay, substitute natin. So, magiging 0.5 FU is equivalent to T divided by, ayan, thickness natin is, thickness is 16 pa rin. Diba? So, that is 16 times W natin is 160 minus diameter ng hole. So, tingnan natin. Based dito sa ating question, ang diameter ng ating bolt is 22 mm. Diameter ng bolt is 22 mm. So, wala pa tayong diameter ng hole. DH. Hole na lang. So, syempre, nakalagay naman dito, no? Assume the hole diameter is 3 mm more than the bolt diameter. So, ibig sabihin, kung ito yung bolt natin na diameter, so mas malaki daw siya ng 3 meters. 3 mm, gabi ko 3 meters. So, sa magkabilaan, 1.5 and 1.5 mm. Diba? So, mag-add lang ta. Diba? So, magiging diameter ng hole is 22 plus 3 is 25. So, 25 tapos ilang hole yung dadaanan natin? Dalawa. So, times 2. So, paki-calculator class, substitute sa nato, 0.5 FU natin based sa problem is 400. So, 0.5 times 400, T over thickness is 16. Times 160 minus 25 times 2. What is our tension? Three 352. Okay, that is 352,000 Newton, or convert na lang natin into kilonewton. 352 kilonewton. Final answer. Ayan. Okay, so number 3 tayo. Number 3. Calculate the allowable tensile load based on bolt shear. Asan rin bolt shear? Bolt shear. So, kapag bolt shear, ibig sabihin, ang area na in concern natin is si area ng bolt. Okay, so, ito yung kanyang representation. Ayan, for example, na tay bolt. Diba, dalawa sila. Naka-ipit. So, yung in concern natin dito, ayan, 16 mo ito lang. Ayan. So, yung in concern natin dito is yung area ng bolt. Siyempre, kapila man mahati ang bolt, kas alang, di ba? So, lagay natin dito. This is our number 3. Same pa din tayo, no? Pero this is FV, kay kuha naman siya shearing stress. Is equivalent to our tension divided by the area ng ating shear. Diba? So, tingnan natin kung binigay ba. Ang FV natin, same kanina, equal natin sa actual FV. Then, tingnan natin kung binigay ba. That is, shear strength of bolt, 210. Ano siya? Ay, sorry. Sa number 2 mo ko nagtanaw. Asa ka, dapit.
Where is our FV? Allowable bolt shear stress. FV is 120. So, binigay, FV is 120 megapascal. Okay, so same kanina, FV, substitute muna natin sa FV is equivalent to T, then area ng ating shear, which is yung area ng ating bolt. Saan ako gamay? Ayan, T. So, area ng ating bolt, formula ng area ng circle is 0.25 pi d squared. Sir, among nibalaan man sir is pi r squared. No, mostly mga good class kapag steel yung subject, ang binibigay parati is diameter. So, para mas mabilis ka, you need to memorize pi d squared over 4 or pwede ding 0.25 pi d squared. So, sa board exam, na pag-memorize, naka-diameter kay mas ginagamit yung diameter. So, 0.25 pi d squared. Then, number of bolts. And na madadaanan niya ha, or lahat. Hindi naman madadaanan, but lahat. No? Based sa ating figure, no? 8, sir. Hindi yan siya 8 ha. As you can see, ito, kita nimo. Meron siyang space. Kumbaga, pag maputol yung 4, no, hindi kasali yung sa kabila. Okay? So, this is just times 4, kumbaga. So, lagay natin, 120 is equivalent to T divided by 0.25 pi diameter ng ating bolt, dB. Diba? Bolt man ang atong concern dire is 22 squared times number of bolts is 4. So what is our T? Ano sa formula? NV, number of number of shear. Sige, tingnan natin. Yes, our initial answer is 182. Yan siya, 463. Pero analyze natin ulit. Ilang section ba yung puputulin or mapuputol? So, sa ating example dito, class, dito ha. So, yung NB dyan is 6. Diba? Example na to ha, kaninga figure. Diba? Unong man nakabok akong drawing. So, area is 0.25 pi d squared. Number of bolts is 6. Then, NV is ilan yung mapuputol. Ilang section. So, pag dalawa lang yung ating base plate, no, isa lang ka-section, di ba? Isa lang ka-part ang maputol. So, times 1 lang siya. Okay. So, dito, tingnan natin, di ba? Natungan siya. Meron tayong plate sa taas, which is 12 mm. So, ito yung dapat putulin natin. And then, meron din sa ilalim. Kita ninyo? 1, 2. Diba? So, ibig sabihin, hindi kagaya dito na isang section lang si NV. Therefore, dito class, dadagdagan natin NV, ilang section. So, dagdagan mo lang ng 2. Diba? As you can see here, diba? Napatungan magod siya class. Diba? So, dalawa yung dapat mapuputol. Isa, then dalawa. Mo na siya. Diba? Kung napatungan, ano ba? Natungan siya gawa ka plate na 12 mm. No, di ba pwede nga isa lang, di maglaylay lang siya eh. Sabay man na sila. So what is our T na na-adjust na natin? Is 364,927.403 Newton
or kapag in kilonewton, that is 364.927 kilonewton. Ayan. So, yan yung tandaan ninyo ha. Kaya sa formula natin, meron tayong NB, number of volts. NV is number of kung ilang areas or sections yung nasi-shear or nahahati. So, that is correct. Okay, number 4. So, sa number 4 natin, class, ano yung tanong? Calculate the allowable tensile load pa rin siya, pero based on bearing. So, di ba? On projected area on the plate. So, ibig sabihin, eto ha, bearing. Ibig sabihin, matibay yung bolt mo. Siya na nakaladkad. Muna mag-have abi. So, nakaladkad ang ato ang plate. Ibig sabihin, yung hole sa ating plate is lumaki. Kuan siya, nadala. No? So, lagay natin dito. Ayan siya, di ba, nadala. So, ibig sabihin, pag ganyan, ang in concern natin is diameter ng bolt, kanang color yellow. Muna ito ang, yan yung area na dapat hanapin natin. Same nga pa ng formula. FP, P yung ating symbol para kanang based on kuan na siya. Hold on. Based on bearing on the plate. So, FP is equivalent to our T divided by area sa P. Kanang color yellow. So, based dito sa ating question, bearing stress on projected area is 1.5 FU. That is our FP. So, based dito, yung allowable daw natin, which is FP, is 1.5 FU. Okay. So, substitute natin, FP is equivalent to T over AP. Ang AP po natin dito, same kanina, that is thickness times diameter ng bolt times ilang number of bolts. Yung kinaladkad. So, ibig sabihin, thickness, lagay natin. Thickness times diameter ng ating bolt times number of bolts. Ayan. So, substitute natin. Palitan ko lang ha. Yung FP is 1.5 FU. So, that is 1.5 FU po natin is binigay. That is 400 equals T. Yan yung hinahanap. Divided by the thickness, which is 16. Diameter ng ating bolt is 22. Times number of bolts. Balik tayo dito. So you can see, walo siya, di ba? Pero again, yung space natin is nakaganyan. May space siya. So, ibig sabihin, yung kabila lang ang mag-fail or yung pikas. So, that is times 4 lang siya. So, what is our tension in terms of our bearing? Asa? Isara mo ito, no? Yes. Okay, calculator. That is 84480. 800 Newton, or T is equivalent to 844.800 kilonewton. Final answer. Ayan. Diba? So, nagamit natin pera lang kay Blackshear. So, mamaya, meron tayong example kay Blackshear, pero for this situation, hindi pa siya binigay or hindi pa siya kailangan. Okay.
So, continue tayo. Question so far, type none if none so far. Paman po nino, mechanics, di ba? Kumbaga, na-refresh lang ta kay namagod siya madungag na none so far. Sige. Okay, proceed tayo kay situation number 2, class. Ayan. Magmasayon pa mangyari sa situation 1. Diba? Kay samo kayong situation 1, pa siya another plate sa taas, pampalibog. Pampalisod. So, proceed tayo kay situation 2. Same gap na base plate, mga plates, pero walang plate sa itaas. The lap joint shown consists of bolts 22 mm in diameter. Of bolts 22 mm in diameter in 25 mm diameter holes. Okay, sige. So, yung bolt is 22 mm. Yung hole natin, kung saan siya ilalagay, 25. So, the plates are A36 steel with Fy of 250. And Fu is equivalent to 400 MPa. So, use X sub 1 is 50. X sub 2 is 160, X sub 3 is 60. And plates thickness is 12 mm for this problem. The allowable stresses are bearing stress of projected area is Fp is equivalent to 1.5 Fu. Tension on net area of plate is Ft is equivalent to 0.5 Fu. Then shear on plates, that is Fv, is equivalent to 0.3 of Fu. Then last one, shear strength of bolt is Fv. 210 MPa. Sige, ano yung hinahanap? Number 1, determine the value of load P based on bolt shear. Okay, so ibig sabihin sa number 1, ano daw yung capacity ng ating lap joint o yung steel dito in terms of bolt shear, di ba? Pag bolt shear, ibig sabihin area ng shear. Yung shear yung bolt ang mag-shear, mag-isi. So, area ng ating bolt. Sige, proceed tayo. This is our letter or number 1. Di ba? So, sa number 1, same kaganina, FV. Kay shear man. Pag shear is V, gina siya. Is equivalent to our FV. Yung actual is equivalent to our actual o design allowable para makuha natin yung P. So, P divided by pag bolt shear, ayan. Hello, saan ka? Ayan. T over AV. Pero dito, pinalitan si T, ginawa lang P. So, P over AV. Lagay natin dito, FV, binigay. Bigyan tayo ng formula. 0.3 Fu, shear strength of bolt. Ayan siya. 210. Kaning shear on plates, sa plates man ang shear, hindi sa bolt. Ayan na, basahing maigi. Okay. So, dito tayo sa FV is equivalent to 210. So, we have 210 MPa. Okay, substitute natin. So, based dito, FV is equivalent to P, area ng ating volt. Volt na yun, AV. Area ng ating shear, mga yung volt, is 0.25 pi d ng ating bolt squared times number of our bolts times number of sections, MV. Yan pa rin kanina para less mistakes. Double check natin. Ayan, pi d squared and b and v. Okay, substitute natin. We have 210 na shearing
allowable shearing stress on volt is equivalent to P divided by 0.25 pi diameter ng bolt. Pila ganito? 22. Ayan. So, 22 squared. MB natin, pila mo nakabuok unom? 6. Then, NV natin, as you can see, isang part lang yung mag-shear, mag-gisi. So, that is times 1. So, based sa ating given and formula, what is our P? Four, 7, 8, 9, 6, 7. 4, 7, 8, 9, 6, 7.216. That is in Newton kasi naka-MPa tayo. So, P is 478.967 kilonewton. Ayan, thank you. So, before we proceed, class, may babalikan lang tayo sa number 1. Yun na nga, out of nowhere, no? Balik kong number 1. So, sa number 1, class, para worthwhile naman yung pag-solve natin, dagdagan ko lang, number 5. So, calculate the allowable tensile load. Yan lahat. Based on the different failures except, so ito itong wala gigamit, except block shear. So, matulog gigamit. So, except na to siya. Block shear. Kumbaga ba, bigyan natin ng conclusion yung number 1. Na-solve natin based on gross, net, bolt diameter, bolt shear, tsaka projected area. Ay, dapat lang di ay, no? Bolt diameter, mamana tong. So, based sa apat natin na sagot sa number 1 class, ano yung ating allowable tensile load? 380, 352, 364, or 844? A, B, C, or D? Kaya value na lang, na-type naman mo. Diba? So, based, diba? As a designer, wala magudtag, solve lang nato ba? Wala tayo conclusion. So, as a designer, saan daw yung P mo? Ano yung maximum or allowable based sa na-solve natin na apat? Yes, that's correct. Yung pinakamaliit. Diba? I-respect natin yung pinakamaliit. So, therefore, dito, lagyan natin number 5 based on net area. Which is T is equivalent to 352 kilonewton. 352 kilonewton. Idagdag lang nato para natin conclusion. So, ibig sabihin, class, pag i-run mo to, ang pinakamahina dito na section is yung net area. Diba? So, kapag meron kang section na to, ang pinakauna na yung mag-isi, ang pinakauna mag-fail is yung net area. So, ang pinakauna di ay is kanisya o kanina number 2 god para unang pinakauna mahitabo nga mag-give up. Okay, proceed tayo sa 2. Sorry for that, no? Kaya nibalik ta. So, sa number 2, situation 2, number 2. Determine the value of load P based on bearing on projected area on plate. Ibig sabihin ng projected area on plate, bearing, ibig sabihin matibay masyado yung bolt, no? Makaladkad yung ating base, yung plate itself. Di ba? Makaladkad, ara siya.
So, yung area na yellow, that is our AP. AP to AB. AP. Pag P is sa plate na bearing. Bearing plate. Bear in plate. Sige, proceed tayo. So, sa number 2, ito siya. So, based kanina, formula natin is FP equals TAP. Actual FP is equivalent to P. Ayan, pinalitan lang, isdan lang guna class. AP. Then, relate natin siya sa allowable FP. Then, binigyan tayo ng FP, bearing on plate. Ano na to? Bearing stress on projected area is 1.5 FU. So, that is 1.5 FU. Okay, substitute natin. We have 1.5 FU is equivalent to P divided by AP is the area of this color yellow. So that is thickness of our plate times diameter of our bolt times number of bolts. Double check natin. TDBNB. TDBNB. Okay, so substitute natin. 1.5 FU natin is 400 ba? 400. Equals P divided by thickness natin is 12 mm. Diameter ng bolt is 22 binigay. The number of bolts is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolts. So what is our P? $950,000 400 kilonewton. Ay, Newton pa na. Newton. So, therefore, yung P po natin is 950.4 kilonewton. Final answer. Save. Kasi muwalag kalit. Sana lang nga, presence of mind. Dapat alam mo lang yung formula or yung concept kung ano yung hinahanap. Then, proceed lang tayo. Okay? Proceed tayo sa number 3. Determine the value of P based on block shear. Kanina, block shear na. Kaganina, wala nino. So, block shear, ibig sabihin is, di ba, tawag dito, yung combination of shear and tension. So, bra siya ginani. Pero, imposible nang inani class ha. Diba? So, kumbaga, pag block shear class, dito talaga natin magagawa yung trial and error. Diba? Yes, trial and error. So, kumbaga, pag meron tayong plate, ayan siya. No? So, ibig sabihin ng line na broken line ha is nasa ilalim siya. Yung line na solid line, siya yung nasa taas. So, drawing apart, siya nasa taas, yan sa ilalim dito. Para mantag yung kanta ni. So, ito yung nasa taas, papunta doon, yung isa dito. So, syempre, again, pag block shear is trial and error, pero dapat familiar tayo sa pinaka magandang pattern ng block shear. Diba? So, pag block shear kasi is combination ng shearing tsaka ng tension. So, kumbaga, parallel sa load and perpendicular sa load. So, for example, class, ito, diba? Ito yung kanina. Kanina siya nga part ba? Kanina part. Yan siya kanina. Kung ikoloran. So, ito yung inanalyze natin. Itong part na to.
Diba? Kaya naman siya sa taas, kaya isa naman sa ilalom. So, kaya na lang ito mag-focus. So, yan siya. Sa number 3. Okay? So, as you can see, no? Again, different patterns. Yung nilagay ko nga dito is imposible to. Pero for representation lang siya. Naka-zigzag, which is impossible, no? Kay pag sino yung pinakamaliit yung area na in combination siya yung mapipili or kumbaga yung result ng ating block shear. So mostly class kapag ganito na shape, ito yung pag-fail ng isang or yung ating nito. Kumbaga kung saan siya dadaan. Kumbaga yan yung pattern, ayan. Ito yung pattern mostly kapag mag-fail siya. Okay? So, kumbaga, papunta doon, no, mag-isi siya ba? So, mabianing na address pikas. Okay? So, for this one, no, dari siya nga part, pataas siya, tapos dari pa na siya, paana. So, i-memorize na lang na siya nga pattern class. Diba? Pag mabira na to na siya, mabili na to sa pikas side. Diba? Okay. So, by block shear, formula natin is T is equivalent to 0.5 FU AT plus 0.3 FU AV. So, sulat natin yan siya. T is equivalent to 0.5 FU AT, area sa tension, plus 0.3 FU tapos AV. Ayan. So, based dito, class, kano siya murag baliktad ni ang kani-kani. So, pag ganyan, class, ito yung T natin, mali ng highlight dira, ito yung T. So, kumbaga, imagine mo na lang ito yung T, ito yung solid line, ito yung broken line. Okay ba? Edit ko na lang Okay, mali niya yung pagka-drawing. Ito yung broken line. I-adjust ko lang class So, kumbaga, yung sa ilalim yung analyze dito. Diba? Kaya kung dili speakas manggo, dili mabilin. Kaya man nagkagihati diri So, pag dito, kapag ganyan, diba? Doon papunta yung ating T. So, yung maiiwan, itong may highlight. Highlight ako gamay Ito yung magstay. Diba? Gets din niyo? For example, ganyan siya. Diba? So, pag ganyan, diba? Magstay siya nga part, morning mabira. Sa other part, no? So, yung may highlight, ito, kanang may mga puntal-puntal na po. Ito yung magstay. So, kayang maulay highlight, kanang color red, yan yung magpapunta doon sa left. So, pasensyahe ang drawing, na mali na niya og drawing, na palita malito, gibaliktad na lang nako. So, morning magstay, morning malangkat. Ito yung solid line, ito yung broken line. So, kumbaga ito, baliktad siya, yung sa ilalim yung ina-analyze natin dito. So, I hope na ma-imagine, morning magstay, kanina yung puntal-puntal, morning ang maglangkat kanan sa pikas. Okay, so, di ba? May imagine ninyo, morning maputol, morning ma-add to dito, morning magstay. Sige. Proceed tayo. So, T is equivalent to 0.5 FU. Then, 80 tayo, area ng ating nakatension. So, ang area ng nakatension, syempre is etong, ayon akong color etong naka-color red. Mao na naka-tension. So, therefore, diba, pag hole natin, same sa area net, diba? Pag area net is, hindi natin isasali yung area ng ating circle. So, therefore, lagay natin dito, FU, 80 is thickness ng ating plate.
Siyempre, base plate times kung ano yung area ng ating intention, no? So, that is our, ito. Yan siya. So, length niya minus yung summation ng diameter ng hole na dadaanan niya. Okay, dito sa kabila naman, plus color green natin, 0.3 FU, thickness ng ating plate, then length, diba? Sa ating shear, yung nagisi, LS, sa PCAS is length sa tension, no? Yan na lang na. LV na lang kay shear na to is V man. Ayan. Then minus diameter ng hole na dadaanan natin. Okay, dandahanin natin to ha. So proceed tayo dito kay tension. So we have 0.5, di ba? Tapos lagay natin dito. Ang FU natin is 400. T natin is 12. Then tingnan natin to, yung length niya. Di ba? Ito. Tingnan natin. Ito papunta dito. Yan yung total length natin. So based dito, that is 50 plus 60. Di ba? Ito. 50 plus 160. Okay, that is 210. Tama ba? 210, no? So, saan na to? Length ng ating naka-tension is 210. Ano siya? Kani. Papunta sa gitna. Minus, ilan yung hole na dinaanan natin? Isa. Then, katunga, di ba? Ito. Sa half lang siya taman. So, that is 1.5 ng hole natin. So, ang hole daw natin, base kanina is 25 mm. So, it is 25. And close natin. Then, punta tayo sa color green. Ito siya. Hindi color green na to ang pag-shear. So, plus 0.3. FU natin is 400. Then, thickness ng plate is 12. Then, tingnan natin yung measurement. Dito, papunta dito. And, lagay ko muna dito is 160 plus 50 equals 210. Dito sa kabila, pila ni siya? Ara, nag-start diri 60. Okay, like color. 60 plus 60 plus 50. Pila na siya? 120 plus 50, 170. Ayan. 'Di ba? Okay. So, continue tayo. That is 170. Hindi siya to tibuok. Pero dito hanggang dito, ilan yung nadaanan niya? Half. Diba? Katunga, ani? Isa, tsaka isa. So, ibig sabihin, may dinaanan tayo na ng 2.5 na diameter ng hole times 25. Ayan. So, what is our T in terms of this pattern? Calculator daw, class. That is 568. 880. Okay. 568 800 Newton. T is 568
800 kilonewton. So as I have said earlier, no, you need to have your trial and error. Kasi sabi ko kanina, ito yung pinaka-common, pero minsan hindi siya yung ating sagot. So therefore, yes, that's correct. Point na siya, sorry. Pero we need to double check. Okay? So keep ko muna ha. Ito yung pattern number 1 natin. Pattern number 1. Siguro 3 pattern. Try natin kung saan yung sino yung pipiliin natin sa kanila. Sige, wait lang ha. Ang delete sana ako tanan. Okay, next. Medyo bilisan natin na. Number 3. Kabutang na mga no? So, next, pattern number 2 tayo. For example, ganito yung pagkahati, class. Color red. Again na, disregard mo yan. Then, doon tayo sa kabila mag-analyze kay Samok nag-drawing sa pikas. So, for example, ganito siya. Disregard ng color blue, class ha. What if ganito? Dari siya maghati. Tapos, dari ang shear. Dari. Dara siya mag-crack. So, ibig sabihin, ito yung mag-stay. Learn natin. Yan na, error, maganda. So, ito yung mag-stay. Sabihin kami yung maibot sa pikas. Di ba? Again, ito, may na-analyze natin is doon papunta. Yung mag-stay is itong color red. Ano siya. Dito sa kabila, second is, ito yung assume natin na mag-stay, ito yung pagkahati niya. So, malangkat siya. So, same yung ating process kanina, medyo bilisan natin. So, yung formula is T o pattern 2 tayo. So, T is equivalent to 0.5 FU 80. Diretso na, no? Bro naman ta ato nga formula. Diretso na ta sa T is equivalent to, dito tayo. Ano itong sundan? 0.5 FUT L minus D whole. 0.5 FUT tapos length ng ating T minus summation ng D whole. Tapos plus 0.5 FU. Ay, 0.5. 0.3 lang to. 0.3 FU. T. Then length ng V minus summation D whole. Ayan siya. So, ito. Again, ito yung pattern kanina. 2, tapos 3. Dito is, isa lang siya, then 6. Okay. So, analyze natin first T. Dito, papunta dito. Ayan siya. So, that is, base dito is 160. Sa kabila, ito, papunta dito. Ayan siya, di ba? So, center. So, that is 50 plus 60 plus 60. So, that is 200. Ay, grabe po ng 200. 170 day. 170. Di ba? 160 and 170. Sige. So, T tayo is equivalent to 0.5. FU natin is 400. Thickness is 12. LT natin, ito, 160.
Ilan yung nadaanan natin? Ito, from point, nasa gitna, from point, nasa gitna. Kalahati and kalahati. So, kalahati plus kalahati is isa. Isang diameter ng hole. Diba? Kanina, as you can see, 1.5. O, diba? Isang hole, then kalahati, 1.5. Dito is isa. Kalahati and kalahati. So, 1 times 25. Punta tayo sa shear. Plus 0.3. FU natin is 400. T natin is 12. LV natin, as you can see, that is 170. Tama? Pero as you can see, dua ka layer, sa taas o sa baba. So 170 times 2 minus diameter ng hole. Ilan yung madadaanan natin? Isa, dalawa, and kalahati. So that is 2.5. Sir, napaman sa taas, si times 2, di, times 2 naman ta diri ah. Di ba? 170. Para sure. Di sa ta mag times 2 dira. Para sure sa gawas ta mag times 2. We have 170 minus 2.5 times 25. Rita sa gawas mag times 2. No? Kaya dalawa. Panigurado. So, paki-calculator class, ano yung T natin in this pattern? Pattern number 2. Six 633.6. Okay. 600 Newton or 633.6 thousand kilonewton. Okay, based sa dalawa, syempre yung pinakamaliit, 'di ba? Yung pipiliin natin, ibig sabihin gamay pa lang gani ma-fail na siya unsa na lang sa dako pa. So based sa dalawa, mas yung sagot natin is pattern 1. 'Di ba? Pero try tayo another pattern pang last. Basta di ay napay mas gamay ana no para din next time pa mag quiz tayo or exam, alam mo na yung pattern na pinaka-dominant or siya yung unang mag-fail. Sige. So, i-delete na ko tanan ha. Another pattern tayo. Para sunod, ganyan na lang ang pattern diretso para di na ka madugayan. Dugay kita na human. Ang trial and error pa man ta. Kaya ako naguro, attendance pa man, wala pa gani. Wala pa, mag-try pa tayong isa lagura. Basta napay mas gamay ani. Okay? So, try natin again, same pa din, L, doon pa papunta. Siguro try natin 50. 50 diri siya, nagakuan ko, agaw na ako. 50, diri siya mahati. Tapos 170. Kanina, ano siya? 160. 50. Dili maghati. Asa na pita? 50 tapos 170. Wait lang.
Saan kaya? Ang dapat isang 50, then dalawang, same gyapon ani siya class. Asa lapit? Pili ninyo. Isa ka 50, tapos duha ka 170. Hindi na ko imagine. Dili matanggal. 50 man. Hindi ko ma-imagine. 50 tapos 170. Masyagin ani class, pero imbes na diri sa 160 siya mag-tier, mag-tension, sa 50. So, asa na to siya paagi? Hindi ko ma-imagine yun. 50. Wala man, no? Dili man siya, no? 210 o 110 sa. Na-solve man guna ko siya, pero wala ko gidrawing. Nakalimutan ko asa na ko to ipagi. Isa ka 50, ang clue is, eto, imbis na 160, di ba kay eto 160. Ang nakalagay dito is 50. Then, dito, same lang siya. 170. Saan na siya nga pattern? 50. Hindi na ko siya ma-imagine. Asa man na dapita? Sa taas? Dari ka? Tapos, ano? Niya, duha man. Sa taas. Wala ka. Dalawang 170. So, duha kay nani. Same ani. Duha kay nani. Pero asa na ko i-insert ang 50? Sino mali lang na ko nino? 50. Kanina, ang first is 210. Oh, mana ang 210. Next is 160. Tapos, next is 50 lang siya. Base sa taas siya nagkuha, sir, kay 50 man. Oh, taas. Kung magtaas ka, ano tapos taas? Dapat duha ka 50. Okay, are. 50, 50. Okay, ako utok magod isa lang ka 50. Sige. So, pattern, akong utok manggod na nakulong siya sa isa ka lang ka 50. Duha din siya ka 50. 50 times 2. Ano ko nga, dapat 100 eh. So, pattern number 3. Ito. Sige. So, sa pattern number 2, what if daw dili ang magisi? Nara? Ug diri Nara? Tapos, Tapos, pani siya, dali, duha ka 160, 50, 50, 170. Dali, 170. 170. Maibot ba na class pag inani? Dili, no? Dili, di ba? Dapat napaisa ka 50 dis pikas. Kung inana. Hindi na mali lang nag-solve ni. Dili gid ano kung di mo-solve. 50-50. Dalawa ka 1. Sa tingin ninyo,
50-50. O na, hindi mo ni maibot. 50-50. O, pero okay na siya ka do ka 50. Or basi, mali akong position sa 50. Assignment na lang na, sir. Sige lang, wait lang. Biligid ko katulog ani kaya 50-50. Dua ka 50. Wait lang na ko i-open ka dito lang. Buguyan ni mo eh. Ito tag pattern drive eh. Ha. Lagi class. Mali ni siya. Mali ni siya. 489. 50 times 2. Aro. T ang iyang pagkaano. $60. Okay, ara na. Di pa man yung 170. Okay. Ari. Kani 60 plus 60, di pa man na 170 na pa isa. Ara, mo ni siya. Ito ito. Di na ako napadayon. Atong 170 yung 170 kanina is etong tatlo. Wala ni apil, na-apil mo guna kung tanaw, no? So, diri lang siya taman. Ara, same ka ganina. Tungod sa color blue, no? Ara. So, di ba, malangkat na siya. Ito yung magstay. Ito. I-color red na to. Ito yung magstay. Sa kabila din, ito yung magstay. So, malangkat ni siya kaninga part sa tunga niya. Okay? So, salamat. Makatulog tagtarong ani. T equals, ano yun? 0.5 FU times T. Then, LT minus summation of diameter of hole plus 0.3 FU T LT ay LV day LV minus diameter or summation ng diameter ng hole. Sige, last na lang. So, T is equivalent to 0.5. FU natin is 400. Thickness is 12. LT natin is ano siya? 50. Ara, 50 minus diameter ng hole. Again, ito nasa gitna. So, katunga. Diba? Half lang. So, minus 0.5. Diba? 0.5 ng hole. Which is, ang hole is 25. Tapos, times 2. Kasi dalawa. Ito, number 1 sa taas, number 2 sa ilalim. Then, last one. Plus 0.5. Ay, 0.3 pala. Times 400 times 12 times itong length na to, kani siya. Kani padulong diri Yan. That is 50 plus 60 plus 60. So that is 170. Okay. So 170 minus ilang hole yung dinaanan niya, isa, dalawa, and katunga. So 2.5 times 25.
Times 2 kasi dalawa. Ayan. So, paki-calculator class. What is our T? $489,600. Diretso. 489,600 Newton. Or T is equivalent to 489,600 kilonewton. Yan. So that is our final answer. Use this. So, use this. Oh. Kasi siya yung pinakamaliit, no? Pattern 1, 568. Para ano nga pattern? Pattern 2 is kanis tunga lang siya. 633. Pattern 3 is sa gilid-gilid ang magstay. Stay. Ito yung magstay. Ayan. So that is our answer. Save natin. So again, class, thank you for listening. That's it for today. Let us continue our topic tomorrow. So that's it for today. See you again tomorrow. Continue tayo sa bolts gyapon siya nga topic. Okay ba? So attendance, apelyado then present. Ayan, goodbye class.